Good morning po mga kaparmer. Dito po ako ngayon sa may asulapan. Kukuha po ako ng asula. Ihahalo ko po sa feeds na pagkain ng mga manok. Ito po, mangunguha po ako. Tinakpan ko po ng net dahil po apat na manok po na yung nalunod dito. Nilulusungan nila, hindi nila alam na malalim ang tubig. Kapag po nahulog sila dito, hindi na sila makaahon. Kapag po hindi napansin kaagad, nalulunod sila. Kaya po mayroon ng net. Ito po yung nakuha kong asula. Ilalagay ko na po doon sa gripo at huhugasan ko ng konti. Kasi po mayroong ano ito, may taing kalabaw yung pan na pinaglagyan ko para po sa fertilizer nitong asula. Yun daw po ang ano nilalagay pagkain ng manok, tayo ng kalabaw, baka yung tuyo po, pinukuha ko kasi po yung kain ng manok hindi raw po pwede yun dahil mainit, mamatay yung asula. Ilalagay ko na po itong asula. Ang ginagawa ko, hinahalo-halo po siya. Mainit. Ito po yung aking mga alaga, konti pa lang po. Pabo, manok, pato. Mayroon pa pong mga ilan doon sa kwan, mga naglilimlim, nasa pugat. Ay, magulo kayo. Mayroong mga naglilimlim dito. Babo.
Diba dito pato. Dito rin po may naglilimlim na pato. Ito po, mayroon ako dito kung 8 sisiyo ng manok at saka 5 pabo. Dito po, mayroon pong manok na mayroong sisiw. Ito rin po, mayroong sisiw. Cobra. Tinatawag nilang manok na cobra. Walang balahibo sa lig. Na panabong dito. 4 po yan dati. Inilipat nung anak ko doon sa kaibigan niya, doon sa mga nag-aalaga ng mga manok panabong. Kasi po kapag dito hindi masyadong maaalagaan. Dito po yung pugad ng manok na kwan. Inalpasan ko na. Nakapagpasisiw po ako rito sa 2 pugad na ito. Dito po, marami po akong sisiw ng pato. Yan po sila. 32 po lahat yan. Mga sisiw. Yan po, mga sisiw. 28 po lahat ito. Mayroon pong 4 na sisiw ng pabo. Dito po sila naka-brooding. Dito po kulob na kulob yung kulungan nila. Kahit po hindi na ilawan hindi na sila nilalamig sa gabi. Yan po, pati mga pato masisikla na po sila. Tapos ito pong 28 sisiw ng manok. Lima pa po yung pato na naglilimlim. Kapag po nanganak pa yun.
nagsisiw pa yun, marami na. Ito po yung mga 8 sisiw at saka 5 pabo. Dito ko po sila kinulong sa loob ng net dahil hindi pa po sila pwede rito sa labas. Tutupain sila ng malalaking manok, kawawa lang sila. Mabuti po rito sila lang, hindi sila nagtutukaan dahil kasi simula sisiw, day old, magkasama na po mga yan. Ito po, mayroon na namang nagpisa, sisiw. May sisiw na naman siya. Dito po, may naglilimlim. Yan din po. Ito po, may naglilimlim din ditong manok. Halo-halo po dito yung itlog nila. Mayroong decalc brown, mayroong native. Dito po, pato naglilimlim dito. Yan, tinabunan niya yung itlog niya. Dito po, mayroong pato, naglilimlim. Yan po, manok din na naglilimlim. Mayroon din po dito, manok din po ito. Ito po ay pato. Mayroon pa pong isang pato rito na naglilimlim. Dito po siya ng itlog sa likod ng pulungan. Yan po siya, itlog niya. Ito po yung mga tinanim ko na Madre de Agua. Hindi makalaki dahil inuubos ng manok, pato, saka pabo itong mga dahon nila, yung mga naaabot nila kinakain, kaya po ganyan ang mga dahon. Sa unang tanim ko na Madre de Agua, ito po 2 years ago, dito po ako nangunguha ng mga talbos na ginigiling ko para ipakain. Ito rin po ipil-ipil. Marami pong pwedeng ipakain sa mga manok dito. Dito po mga pabo na naglilimlim. Kaya lang po itong isa tanga. Wala naman pong itlog doon. Doon siya nakaupo. Yan po yung itlog niya. Yan po, naglilimlim na pato. Po, may naglilimlim. Ito po, mayroong pato rin po na naglilimlim dito.
Nilagyan ko na lang po ng yero para po may proteksyon siya sa init ng araw. Kasi po dito siya nangitlog kaya hindi ko na po inalis. Kasi po itong mga pato matampuhin. Pag po ginagala yung mga itlog nila, ayaw na nilang balikan. Mayroon din po akong naka-incubator doon na 42 pirasong itlog ng pato. Kasi po yung mga ibang pato kapag nangitlog hindi na po binabalikan. Mayroong mga pato na hindi marunong maglimlim. Po yung kinulong-kulong ko na kinulong ko ng net at pagtataniman ng mga gulay. Kasi po kapag dito lang magtatanim sa open, uubusin po ng manok saka pato. Po mga pabo, busog na sila, ayaw nang manginain. Marami na naman ang paligid kasi po ang bilis magdumi ng mangga. Lagi po akong naglilinis, lagi naman pong marami. Daming nahuhulog na tuyong dahon. Gustong gusto po nila dahil mayroong kasamang nyug. Mayroon pong dalawang nyug na tinadtad ko ng pinong-pino. Yan po, hinalo ko sa pagkain na lang. Gustong gusto nila. Ibang klase rin sila, masyadong mapagmahal sa mga sisi nila. Ito po hindi umaalis dito. Nakakulong na itong sisiw ng pabo dito, hindi inaalisan. Ganito lang po ang buhay ko dito sa probinsya. Alaga ng mga hayop. Ito po, mali na naman po ang pinuntahan itong isang pato. Lugan niya. Po si Julius, gumagawa po ng kulungan ng manok. Lalagyan po niya ng pakainan at saka drinker, water drinker po. Yan pong mga dating nandun po sa rabbit, kinalag namin at ililipat na lang po dito. Sayang din po kasi ito kung tatapon lang, mga buo pa naman. Ito po yung dating rabbit cage. Minodify lang po. Kasi po sayang din ito, magagamit.
Pag po matapos ito, kukuha kami ng ano, RTL, kahit mga 50 heads lang. Ito po ang aking manugang. Papahinga sa duyan. Kahit po igawa ng itlogan itong mga alaga, minsan sa labas pa rin sila nangingitlog. Marami po akong mga reserve na ano, ito, pugad ng manok. Kailangan po lagi tutok, babantayan po sila. Dahil kasi kapag hindi binantayan, minsan sa isang pugad nagsasama sila, nag-aaway-away. Kaya kailangan din po tandaan yung ano, kung aling manok o aling pato yung nangingitlog sa lugar na yun. Kasi yung iba kapag nakatanaw ng itlog, doon na rin po uupo. Dito po mayroon din pong itlog ng pato dito. Dito po ng itlog, kaya ginawa ko po, sinapinan ko na lang ng ano, sapo. Ganyan po yung mga pato, kung saan yung mga sulok-sulok, doon po sila umuupo. Ito yung aking tandang na pabo, breeder Isko. Buti po ngayon itong mga pabo ko kaibigan na lang yung mga manok. Dati po laging tinutukan ito, itong malaki na ito, laging hinahabol itong tandang na ito. Ngayon po hindi na rin inaaway. Ito pong tandang na ito, saka po yun magkapatid, kaya lang po magkaiba ng kulay. Meron na akong pasunod, lalaki rin po ito, 3. Hindi po namulaklak itong mga mangga ko ngayon. Hindi ko po alam kung mamumulaklak pa ito, hindi na. Baka po nasaktan noong nag-pruning ako last year. Pinruning ko po kahit malaki na para po hindi mataas sa mataas. Kasi po ang pangit ng mangga na sobrang taas. Maganda po ito dahil yung sanga niya halos sasayad sa lupa. Naalagaan ko po sa pruning nung maliliit pa. Ito naman po kalamansi, malapit na po itong mamulaklak. May tanim po akong 2 puno. Ito po yung isa. Ito po ang dumi ng baba dahil nanungkit ako ng mga natuto yung dahon. Hindi
Hindi ko pa po na aayos. Nandiyan pa. Ayun po, may bunga yung ano, kaya lang mataas. Mataas po. Mayroon pong 4 na bunga itong saba. Ito naman po ano, lakatan. Ito naman senyorita. Ito pong nyug ko ngayon, umahataw na, lumalaki na. Siguro 2 years from now bubunga na rin to. Kasi po ito dwarf coconut. Hindi po yung karaniwang malalaki yung ano. Pinapahirapan ng mga manok, pabo, yung mga suhi ng saging, kinakain nila. Mabuti po ito nakalusot, hindi nila nakita yung mga ano. Kasi po kapag nakikita nila talagang uubusin nila. Hindi nila katulad po nito. Yan, kinain po nila. Yan po. Suhi ng saging, kaya hindi nakalaki. Ito po, saba. Saging na saba. Yan po. Kaya lang po itong saba matataas. Sobrang taas nila. Mabuti po nasamantala ko yung pagtatanim ng saging noon kung ano, tag-ulan, mga August, September. Ito po mga tinanim ko, malalaki na. Yan po. Dito po sa probinsya, masipag ka lang pong magtanim. Maraming malilibre. Saka kailangan po ang pagtatanim, itatiming po. Dahil pag magtanim po ng tag-araw, obligado pong didiligin araw-araw. Kasi po ang bilis matuyo ng lupa. Pero kapag po tag-ulan na itanim, pagsapit po ng tag-araw, buhay na po siya. Kahit hindi na po didiligin, kaya na pong sumipsip ng ano, tubig sa lupa. Nakakapit na po yung ugat niya. Masasaya yung mga sisinong pabo saka manok. Nagdadusting po sila, naliligo ng alikabok, saka nagpapainit sa araw. Ganito lang po yung mga alaga dito. Pagka po nabusog sila, nandiyan na po sa silong ng mangga, nakahiga-higa na lang sila, papahinga. Ito po, lumalaki na yung tinanim kong avocado. Kapag po maliit pa, dapat po maalagaan sa pruning para po hindi siya masyadong tataas, marami siyang sanga. Ito po yung
Miracle fruit. Mga kaparmer, ito po yung kastanyas. Galing pa pong Bicol ito. Tatlo po yan noon. Isa lang po ang nabuhay. Nagtanim din po ako rito ng santol. Ito. Bangkok po ito na santol. Kaya lang po parang hirap yatang mag-survive. Bukas po lalagyan ko ng lilim para hindi masyadong natatamaan ng sikat ng araw. Ito po yung ginagawa ng anak ko na kulungan ng manok. Kinakabitan na lang po ng water drinker. Pagkatapos po niyan, ito naman po ikakabit niya. Ito ng feeder, yung biniyak na PVC pipe. Yan po ang libangan ko dito, mag-alaga ng mga hayop. Saka magtanim-tanim po ng mga gulay, halaman. Hanggang dito na lang po mga kaparmer. Maraming salamat po. Happy farming. Bye bye.